Kamusta mga ka-DIY? For today's video, ang ipapaliwanag naman natin ngayon ay ang charging module na TP5100. So ayan, TP5100 charging module. Dalawang connection mga ka-DIY ang pwede dito. Pwedeng 2 series na bawa dalawang battery, pwede sa kanya yan. So mamaya papaliwanag natin yung connection ng 2 series tsaka 1 series natin na connection dyan. So kung bibili kayo online, search nyo lang TP5100. So bahala na kayo pumili kung sinong seller. So basta pag sinearch nyo yung TP5100, lalabas na yan. So ipapaliwanag naman natin yung module na ganito mga ka-DIY. So kung napapansin nyo, yung kanyang nakasulat dito, dito kasi sa likod niyan may nakasulat, kaso dinikit ko na yan. Ang nakasulat dito sa kanya, sa to, ito yung input side to. Dito naman yung output side. Ibig sabihin, output side, dito natin ilalagay yung battery. Parang ganyan mga ka-DIY. Dito yung input charging niya. Tapos kung may napapansin kayo dyan na tatlong butas na yan, dyan nyo ikakabit yung, kung may nabibili yung, ayan o, itong butas na yan. 1, 2, 3. Kung napapansin nyo yan, meron kasing built-in, lead 1. Ibig sabihin yan, may built-in na LED dito. So kung magdi-DIY kayo, maghahanap kayo ng ibang case, so pwede nyong i-pull out yung dito, yung tatlong, hanap lang ako mamaya ng lead. Papakita ko sa inyo yung kung anong klase ba yung tatlong paa yun, yung positive sa gitna, tapos may blue tsaka red. Pag tinester nyo yun, makikita nyo yung actual na ilaw nya. So continue tayo dito mga ka-DIY. Ito sa side na to, itong side na to, dito yung positive side ng battery, negative side. Hindi katulad ng TP4056, may input may output, dito kasi wala na. So yung sinasabi ko mga ka-DIY na pwede sa kanyang series, na hanggang dalawang battery pwede series. Kung napapansin nyo, may nakalagay kasi dyan na set. Ayan o. Set. Ibig sabihin yan, kapag 2 series ang gagamitin nyo, ipagsushort nyo lang yan, yung dalawang yan. Tapos pwede ninyo nang gawin series. Pero, syempre kung isi-series nyo yan mga ka-DIY, ang gagamitin nyo dyan na charger o gagamitin charging, dapat mas mataas sa battery. Kasi itong charging module na to mga ka-DIY, meron siyang input voltage na, kung di ako nagkakamali, pwede sa kanya ay 5 to 18 volts mga ka-DIY. Tapos yung kanyang, siyempre nainit yan mga ka-DIY, pwede kayo maglagay ng heatsink. O yung sinabi ko dati, pwede kayo maglagay ng heatsink kasi ang maximum temperature lang nito mga ka-DIY ay 85 degrees. So kung sobrang init yan, pwedeng masira at masunog yung ating IC. Tapos ang kinagandahan nito, pag pinag-compare mo sa TP4056, ito kasi ay may 2 ampere na current charge. Siyempre kung meron, halimbawa, ito meron tayo ditong 2000 mAh. So siyempre sa last video natin, so sabi ko nga meron niyang mga loss. So pwede niyang, sa estimated natin, pwede niya yung ma-full charge ng isang oras o kalahati. Pwede niyang ma-full charge tong isang klase. Na which is dun sa TP4056, abutin niya ng mga 4 na oras sa pag-charge ng isang battery. Yun ang kinagandahan ng gantong module. Tapos, plus pa pala yung input charging nito mga ka-DIY. Kung sa TP4056, magkamali kayo na gamit ng charger, pwedeng masunog yung IC. Ito naman kasi mga ka-DIY, hanggang 18 volts yung kanyang kayang tanggapin na voltahe. Kaya para sa akin, good na good to mga ka-DIY kung meron kayong mga small setup na emergency light, kagaya ng mga ginagawa ko. So the best yung gantong module na gamitin nyo. So ipapakita ko sa inyo mga ka-DIY yung simpleng wiring nito. Tapos mamaya tatakal natin yung ibang wiring. Wawiringan ko muna to mga ka-DIY, tapos testingin natin kung functional. So mga ka-DIY, ito na ang sample wiring natin ng ating TP5100 mga ka-DIY. So bali napakasimple lang mga ka-DIY, i-explain ko. Siyempre yung binanggit ko kanina, kung meron kayong tatlong paa na lead, pwede nyo ilagay dito, positive sa gitna, tapos may dalawang gilid, negative. Tapos siyempre yung negative side natin na itong ginamit ko dyan na yung ginamit ko na DC jack na female 5.5mm, tapos positive sa taas. May nakalagay naman yan mga ka-DIY pag bumili kayo. Tapos siyempre yung output niya mga ka-DIY, hindi siya katulad ng binanggit ko kanina, hindi katulad ng TP4056 na merong naka-separate na output, tsaka output plus, tsaka output negative. Ito mga ka-DIY,
pag magagawa kayo, meron ako ditong sample na ilaw. Rekta battery to mga ka-DIY. Naglagay lang ako dyan ng, sa mga nagtatanong pala dyan sa akin, lagi nag-PPM, kung anong ginagamit ko na resistor. Ang ginagamit ko mga ka-DIY ay 1 ohms. So, nakadepende sa inyo kung gusto nyo mas mataas na watts o ito lang naman kasi ipang testing ko. Pero, wag nyo nga asahan na yung kung walang resistor, syempre mas maliwanag. Pag mayroong resistor, syempre babawas ng kaunti yan. Pero ang pinaka-importante mga ka-DIY, may protection yung ating lead dahil nga ito ay metal. Nagkakaroon niya ng init. So, kapag na-reach nyo yung init, syempre nilagay nyo sa enclosure ng plastic. So, pwedeng magkaroon ng tawag dito, pwedeng masunog or matunaw yung plastic na pinaglalagyan nyo. Pero, pwede yan mga ka-DIY kung yung module na ginamit ay yung pang automatic na may motion sensor na kapag wala ng tao, okay lang. Kasi pag wala ng tao, yung module na yun, automatic siyang nagba-battery save or nagdidim. So, hindi naiinit yung ganito, yung lead niya. Kasi nga, may motion detection yon na kapag wala nang ma-detect, automatic 50% bright. Hindi siya lagi naka-bright. Pero kung ang plano nyo ay gawing lagi lang naka-bright, kailangan nyo talaga may protection kayo na simple, kahit resistor man lang dyan, maglagay kayo. So, ito na mga ka-DIY, yung testingin muna natin syempre sa charging muna tayo. Ang ginamit natin at i-DIY natin. So, papakita ko sa inyo mga ka-DIY kung anong so, gagamit muna tayo ng 12 volts para pakita sa inyo na kaya niya. Kaya niya yung ganong klase na wala kasi ako ditong pang sample na 18 volts. Susubukan sana natin yung 18 volts na sinasabi na kung kaya niya. Ang gagamitin lang muna natin ay papakita ko. So, ito ang gagamitin nating charger. So, papakita ko kung anong kaya niyang voltahe. So, yun. Sa ganito, positive lang yung gitna. Tapos yung ganyang gilid ay negative. So, gagamit lang tayo muna ng 12.23. Yun yung available natin. So, sinabi ko nga mga ka-DIY, ang input voltage nito, kaya niyang tumanggap ng 5 volts to 18 volts. So, tatrial natin kung kaya niya bang tanggapin yung ganong klaseng voltahe. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, pag red charging na, ibig sabihin mga ka-DIY, kaya niyang itanggapin yung ganong klaseng voltahe. Ito kasi 2 ampere 12 volts to. So, nasa module na yan, na basta sa module na to mga ka-DIY, ang ibibigay niya lang dito ay 2 ampere. Kung may bawas man dahil nga sa loss. So, pwede na mga ka-DIY. So, napakita ko na mga ka-DIY yung charging niya, napa-testing naman natin. So, tignan natin naman yung ginawa kong yung simple diagram sa mga gustong gumawa ng DIY dyan. DIY emergency light. So, napakasimple lang mga ka-DIY. Ito yung explanation natin dyan, yung input charger niya dito sa input ng TVPT100. Tapos, syempre, yung battery natin. Hindi pala ako naglagay dito mga ka-DIY ng BMS. So, for demo lang naman to. Pero, maglagay kayo ng BMS dito mga ka-DIY. Kagaya ng last na pinaliwanag ko na kailangan talaga merong BMS. Ito kasi ay testing lang. Kung gusto nyo balikan yung pagwa-wiring ng BMS, so balikan nyo lang yung mga nauna kong video, tapos nandun na yung pagkakabit ng BMS. So napakasimple lang mga ka-DIY. Ito ay negative. Siyempre sa negative ng module, tapos yung positive na humugot na din yung positive negative. Parang rekta battery lang tong ilaw natin mga ka-DIY. Pero ang importante, meron tayo dyang resistor mga ka-DIY, no? Tapos sampling switch lang. So try natin mga ka-DIY paganahin yung ilaw kung nagana ba, functional. So, yan mga ka-DIY, napakasimple. Gantong circuit lang, so makakagawa na kayo ng emergency light nyo. Ayan o. So, yun mga ka-DIY, sana nakatulong sa inyo yung video nito. At maraming salamat pala sa patuloy na sumusuporta sa ating mga video at nanonood. So, paki-like and follow and share na din po. Para naman yung iba nating mga ka-DIY na nagsisimula at gustong matuto ay makarating sa kanila itong ating simpleng video man lang, for beginners lang. So katulad ko, hindi naman ako expert pa. So para naman yung mga na-experience ko sa paggagawa ay kumbaga dahil dati kasi ako ay marami akong nasira bago ako ay na marunong na ng ganito. Yung mga module kasi napagdaanan ko na yan, lahat ng module ata nabili ko na, na-testing ko na. Para naman yung iba na walang budget ay hindi na mamasayangan pa ng parts na bibilin. Kumbaga dito pa lang sa video na to, alam mo na kung ano yung bibilihin na para kasi iba kasi pwede kaya itong gamitin
gagamitin ko ba to or ito na kayang isang testingan ko. So meron na kayong pagbabasihan mga ka-DIY sa mga simpleng DIY ko. So dito pa lang makikita nyo na kung anong pwede nyong gawin or iwasan nyo ng module. Hindi pala to ganitong module ang gagamitin ko. Yung isang klase pala napanood ko sa video ni ka-DIY. So yun lang mga ka-DIY, hanggang dito lang yung explanation natin sa TP 5100 ulit. Tapos next video naman natin mga ka-DIY itong DC motor speed controller. So i-wiring natin actual. Sa mga nagtatanong pala sa mga kung anong ginagamit ko sa dimmer, ito mga ka-DIY ang ginagamit ko. So next video natin yan, upcoming video. So yun lamang po, maraming salamat po ulit mga ka-DIY. And God bless you all po.